Ang pagbasa ng banal na kasulatan para sa araw na ito ay nagmula sa dalawang bahagi ng Biblia. Una, mula sa Genesis, Kabanatang 50, mga bersikulo 25 at 26. Mababasa sa Genesis 50:25 nang makagayoy pinasumpa ni Jose ang mga anak ni Israel na sinasabi, tunay na kayo'y ililigtas ng Diyos at inyong dadalhin ang aking mga buto mula rito. Kaya namatay si Jose sa edad na 110 taon at siya'y inimbalsamo at inilagay sa isang kabaong sa Ehipto. Ang ating pangalawang talata ay nagmula sa Hebreo, Kabanata 11, talata 22. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, binanggit niya ang pag-alis ng mga anak ni Israel at nagbigay ng mga utos tungkol sa kanyang mga buto. Ito ang salita ng Diyos. Maraming salamat sa aming pangkat na mga nagpupuri at sa aming koro sa paghahanda ng aming mga puso na tunay na magtuon sa salita ng Diyos. Habang ang ating mga puso ay nakatuon sa salita, dalangin ko na ito ay maging panahon ng pagkakaroon ng espiritual na pakikipag-isa sa Ama, Diyos na nasa langit. Amen. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang biyaya sa pamamagitan ng isang sermon na pinamagatang Jose, ang tagatupad ng Pipan ng Tanglaw. Si Jose ang tagapagtupad ng Tipan ng Tanglaw. Ngayon, ang Tipan ng Tanglaw ay napakahalaga. Ito ay makikita sa Genesis Kabanatang 15. Isa ito sa mga tipan na ginawa ng Diyos sa ama ng pananampalataya kay Abraham. Napakahalaga ng pipang ito kaya tinatawag ito ng mga eskolar at teologo bilang sentro ng lahat ng mga pipan. Pupunta tayo sa slide, pakiusak. Kaya, gaya ng nakikita mo, may 7 pipa na ginawa ng Diyos sa ating ama ng pananampalataya, si Abraham, at ang pang-apat na pipan na siyang Genesis 15. Ito ang sentro ng lahat ng 7 tipan na tinatawag na tipan ng tanglaw. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pipang ito ay dahil ito ang plano. Ito ay isang plano kung paano maitatayo ng mga anak ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sa makatwid, kapag nauunawaan natin ang katuparan ng pipa ng tanglaw, mauunawaan din natin kung paano tayo dapat mamuhay. Sa ating buhay pananampalataya upang makibahagi rin sa dakilang pagpapalang ito ng sama-samang pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At kapag tiningnan natin ang pipang ito ng tanglaw, makikita natin ang pangwakas na tagatupad, ang pangwakas na ikaapat na henerasyon na siyang ipinangako sa tipang ito ay si Jose. Kaya may 4 na henerasyon na nabanggit sa buong aklat ng Genesis at sila ay sina Abraham at ang anak ni Abraham na si Isaac at pagkatapos ay si Jacob at pagkatapos ay si Jose. Balikan natin ang 1 Chronica 5 mga talata 1 at 2. Kahit na maraming anak na lalaki si Jacob, 12 lalaki, tama ba? Ngunit malinaw na sinasabi ng Diyos sa Biblia ang karapatan ng pagkapanganay na nangangahulugang ang tagatupad ng pipan, ang espesyal na karapatang ito na idinibay ng Diyos ay napupunta hindi sa numero 1, numero 2, numero 3, ang 4 na anak na lalaki, ngunit si Joseph na siyang ika-11. Basahin ba natin ang sabay-sabay ang talatang ito para malaman? Handa na, simulan na. Ngayon, ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel sapagkat siya ang panganay. Ngunit dahil inilapag nila ang higaan ng kanyang ama, ang kanyang karapatan sa pagkapanganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose na anak ni Israel, kaya't hindi siya naitala sa talaan ng lahi ayon sa karapatan sa pagkapanganay. Nanaig ang Juda laban sa kanyang mga kapatid at sa kanya nagmula ang pinuno. Ngunit kanino ang karapatan sa pagkapanganay? Pusit? Dito, 2 beses na binigyang diin ng Diyos kung paano na ibigay kanino ang karapatan sa pagkapanganay, ang espesyal na pribilehyo na tuparin ang pipang ng tanglaw? Si Jose. Ipinaliwanag din ng bagong pipan na si Jose ang ika-4 na henerasyon at ang katuparan ng pipan ng tanglaw. Ang talatang ito sa Hebreo ay lubang kawili-wili dahil talagang tumutukoy ito sa isang uri ng pagkilala. Kung bakit natanggap ng 4 na patriarkang ito ang karapatang ito ng pagkapanganay, tama ba? Kaya dumako muna tayo sa Hebreo 11, talata
May ganitong patron. Ang Hebreyo 11 ay ang kabanata ng pananampalataya. Ang mga narito ay kinilala ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya sa talata 8 sinasabi, sa pamamagitan ng pananampalataya si Abraham, tama ba? At nagpapatuloy ang bersikulo 20. Ang paghalili ng pananampalataya ay napunta sa kanyang anak. Si Isaac, sa pagsisimula ng talata sa atras, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Isaac. Gayon din, kung babalik ka sa talatang 21 sa susunod na talata, sinasabi nito sa pamamagitan ng pananampalataya si Jacob. At ang panghuli, pang-apat na henerasyon ay talata 22 sa pamamagitan ng pananampalataya. Jose, tama ba? Ngunit tandaan po ninyo, ano ang naaalala ng Diyos sa buhay ni Jose? Nagkaroon siya ng ganitong pambihirang buhay. Siya ay isang Hudyo, ngunit siya ay naging punong ministro ng pinakadakilang bansa noong panahong iyon, ang Ehipto. Hindi naaalala ng Diyos ang bahaging iyon, ngunit naaalala niya ang bahaging ito. Dalawa na magkasama. Handa na, simulan na. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, binanggit niya ang pag-alis ng mga anak ni Israel at nagbigay ng mga utos tungkol sa kanyang mga buto. Kaya may tatlong bagay na gusto kong tandaan mo batay sa talatang ito. Naaalala ng Diyos si Jose nung siya ay malapit ng mamatay. Naaalala ng Diyos si Jose sa kanyang kamatayan. At pangalawa, naaalala ng Diyos si Jose dahil sa kanyang mensahe sa kanyang mga inapo tungkol sa Exodo. Sige, ang ngalawa ay ang Exodo. At pangatlo, naaalala ng Diyos si Jose dahil ibinalita niya sa kanyang mga inapo ang tungkol sa kanyang mga buto. Kaya ito ay tatlong bagay. Alam natin sa Juan, Kabanata 5, versikulo 30 siyam. Si Jesus mismo ang nagpahayag. Ang lahat ng kasulatan ay nagpapatoo tungkol sa Kanya. Ibig sabihin, kahit sa lumang tipan, kung saan hindi lumilitaw ang pangalang Jesus, bawat bahagi ng lumang tipan ay nagpapatotoo rin. Tungkol kanino? Hesukristo. At ngayon, nais kong sama-samang suriin kung paano si Jose na ito na nabuhay libu-libong taon na ang nakalilipas ay nagsilbing palalarawan kay Hesukristo. Hayaan ninong unawain ko kung paano si Jose ay naglalarawan kay Hesukristo. Mauunawaan din natin kung paano tayo mamumuhay bilang mga disipulo ni Jesus, gaya ng itinuro sa atin ng pangalawang paglilingkod na ito ngayon, tama ba? Pumunta tayo sa pinangyarihan sa higaan ng kamatayan ni Joseph, okay? Dumako tayo sa Genesis, Kabanata 50, talata 24 hanggang 25. Ito ang mensaheng ibinibigay ni Jose sa kanyang mga inapo. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit tiyak na aalalayan kayo ng Diyos at iaahon kayo mula sa lupaing ito patungo sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinapakita nito na siya ay isang ikaapat na henerasyon, tama ba? At pinasumpa ni Jose ang mga anak ni Israel na sinasabing, tunay na kayo'y ililigtas ng Diyos at inyong dadalhin ang aking mga buto mula rito. Kaya makikita mo rito, inulit niya ang parehong parirala ng 2 beses. Ano to? Tiyak na aalagaan ka ng Diyos. Dito, ang salitang mag-ingat kung pupunta ka sa susunod na slide ay pahalaka sa Hebreo. Kapag ginamit ang salitang ito kaugnay ng Diyos mismo, nangangahulugan ito na dadalawin ng Diyos ang kanyang mga tao. Ngunit ang kanyang pagdalaw sa bayan ng Diyos ay magiging isang pagpapala. Dahil aalagaan ka ng Diyos at ilalabas ka mula rito patungo sa lupang pangako. Gayunpaman, kung hindi ka bayan ng Diyos, ang pagdalaw ng Diyos ay nangangahulugan din ng parusa. Sa madaling salita, pagpapatupad ng hatol. Kaya nga, ipinapakita na ng huling habilin at testamento ni Jose ang mga huling araw, tama ba? Makikita mo na alam ni Joseph kung paano darating at dadalawin ng Panginoon. Pagkalipas ng 360 taon sa Ehipto at pinarusahan niya sila at naglapat ng hatol sa mga Israelita.
At kasabay nito, ang kanyang pagdalaw ay nagligtas sa mga Israelita mula sa makasalanang mundo ng Ehipto at inakay sila patungo sa lupang pangako. Kaya, kita mo, isa pang bahagi na dapat mong pansinin ay kapag sinabi ni Jose, dahil darating ang Diyos, dahil dadalawin ka ng Diyos, ingatan mo ang mga buto ko at dalhin mo ang mga buto ko mula rito. Kung titingnan mo ang Genesis, Kabanata 50, ang panimulang bahagi ng kabanatang ito at ang Kabanata 49, makikita natin ang isa na namang engrandeng prosesyon ng libing. Ang prosesyon ng libing na iyon ay para sa ang ama ni Jose, si Jacob. Pagkatapos, si Jacob at ang kanyang 70 miyembro ng pamilya ay pumunta sa Ehipto upang tumira kasama ang kanyang anak na ngayon ay punong ministro ng Ehipto. Namatay si Jacob sa Ehipto dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos na dadalhin niya tayo sa lupain ng Canaan. Sinabi ni Jacob, kapag ako'y namatay, ilibing mo ako, hindi dito sa Ehipto, kundi sa Kanaan. Kaya't naroon na si Jose at ang kanyang mga kapatid, pumasok na sila sa Kanaan. Nandoon na sila, alam na nila ang ruta. Hanggang sa makabalik sa kanan. Kaya nakapasok na sila minsan sa Canaan. Nakita na nila ang lupain ng Kanaan, hindi ba? Kaya si Jose, noong namatay siya, na nasa posisyong mas mataas kaysa sa sarili niyang ama, ay maaari sanang humiling na ilibing diha ko sa Kanaan, hindi ba? Pumunta lang sila doon at taglay niya ang lahat ng kapangyarihan at otoridad upang maisagawa ang ingranding prosesyon na ito tulad ng ginawa ng kanyang amang si Jacob. Pero ano nga ba ang itinanong niya? Sabi niya, kapag umalis ka, kapag bumalik ang Diyos, kapag umalis ka, dalhin mo ako kasama mo. Kaya maaring pinili ni Jose na ilibing muna siya tulad ng kanyang ama si Jacob sa Kanaan. Ngunit tumanggi si Jose. Hindi pinili ang landas na iyon. Sa halip, pinili niya ang landas upang mamami gaya ng mababasa mo sa ating pangunahing teksto ngayon. Ayaw niyang mailiding ng mag-isa sa Canaan. Gusto niyang mailiding kasama ng kanyang mga kababayan. Kaya noong mga panahong iyon, ang mummification ay sumisimbolo na hanggat nabubuhay ang mommy, naniniwala ang mga tao na buhay pa rin ang tao kasama nila, tama ba? Kaya nang sabihin ni Jose, kapag ako'y namatay, hindi sinabi niya, ako'y namamatay, ngunit dadalawin ka ng Diyos. Mamamatay na ako, pero dalhin mo ang mga buto ko mula rito kapag umalis ka na. Ito ay isang makapangyarihang pahayag. Si Jose ay namatay sa pisikal na paraan, ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi namatay kahit sa harap ng kamatayan. Ang kanyang pananampalataya ay patuloy na nabuhay at nanatili kasama ng mga tao. Kaya naman, ang mga buto ni Jose para sa mga Israelita ay naging parang isang simbolo tulad ng Emmanuel, tama ba? Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay kasama natin. Kaya ang mga buto ni Jose ay sumisimbolo. Ang pipa ng Diyos na tiyak na babalik siya at ililigtas tayo at dadalhin tayo sa lupang pangako ay mananatili. Patuloy pa rin itong sumasama sa kanila. Yan ang kinakatawa ng bones of Joseph para sa kanila. Dahil sa pahayag na ito ni Joseph, makakakita tayo ng isa pang kaharian ng spiritual na mundo. Pagkalipas ng libo-libong taon, nang dumating si Jesus, sinabi ni Jesus, alam mo ba ang inyong ninuno sina Abraham, Isaac at Jacob na matagal ng tapay, hindi ba? Libo-libong taon na ang nakalilipas. Ngunit para kay Jesus, aniya, sila ay buhay pa. Sabi ni Jesus, hindi sila kailanman namatay, nabubuhay sila sapagkat hindi ako ang Diyos ng mga patay.
Ako ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ako ang Diyos ng mga nabubuhay. Tipa mo. Balikan natin ang Mateo 22, versikulo 32. Sabay-sabay tayong magbahar. Handala? Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ito ang ipinahayag mismo ni Hesus Kristo. Makikita natin ang kahulugan ng tunay na pamumuhay. Maaring taglay natin ang pangalang tayo ay buhay. Ngunit kung walang pananampalataya, pagtitiwala sa pangako ng Diyos sa Diyos, maaaring magmukha tayong patay. Ngunit sa Diyos, ang ating pananampalataya ay maaari pa ring mabuhay. Kahit na tayo ay mamatay, tayo ay buhay pa rin sa paningin ng Diyos. Hanggat tayo ay nanghahawakan sa tipan ng Diyos. Ito ay isang napakahalagang bahagi ng tipan ng tanglaw. Sa pagtatayo ng taharian ng Diyos, ang kahariang ito ng Diyos ay itinatayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng mga pisikal na bagay ng mundong ito. Genesis Kapitulo 50, versikulo 26. Kaya namatay si Jose sa edad na 110 taon at pinili niyang iembalsamar at ilagay sa isang kabaong sa Ehipto. Pinili niyang manatili kasama ang kanyang mga kababayan. Ayaw niyang humarap sa mga tao at mailibing ng mag-isa. Ano ito ipinapakita? Kristo. Sinasabi ng Biblia ang lahat. Sa Biblia ay nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Ang mga buto ni Jose, nung panahon na siya ay pumanaw na, ay kanyang ipinagbilin na manatiling kaisa at kasama ng mga tao ng Israel. Yan ang kinakatawan ng kanyang mga buto. Nanatili siyang kasama ng Israel sa loob ng 360 taon hanggang sa panahon ng Exodo dahil namatay siya noong 1806 BC. At sa wakas ay dumating ang paglisan noong 1446 BC. Kaya sa loob ng halos 360 taon, ang mga buto ni Jose ay tanda ni Emmanuel. Sa bayan ng Israel na sinasabi, ang Diyos ay tiyak na babalik. Kukunin tayo ng Diyos mula rito, mula sa makasalanang mundong ito, at dadalhin tayo sa lupang pangako. Ito ay isang plano. Ano ang mangyayari sa ating buhay sa pamamagitan ni Kristo? Pinili rin ni Jesus ang landas ng kanyang eksodo. Sige, kaya dito, maaari sana siyang magbagong anyo at umakyat sa langit, ngunit hindi niya pinili ang sarili niyang landas. Mas pinili niyang mamatay upang maging kaisa ng kanyang bayan. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, tayo ay naging kaisa ng Panginoon. Suriin natin ang mga talata sa Biblia. Balikan natin ang Lucas 9, versikulo 31. Ito ay talagang isang eksena, isang bundok ng pagbabagong anyo. Nagbagong anyo na si Jesus mula sa pagiging masunurin sa mga tao para makita ng mga tao, di ba? At narito ang sinabi niya tunggal sa kanyang pakikipag-usap kina Moises at Elias. Nagpakita si Jesus sa kaluwalhatian at ang tinutukoy natin ay ang kanyang pag-alis na malapit na niyang ganapin sa Jerusalem. Pakitandaan na ang salitang pag-alis na ito ay Exodo, tama ba? Tandaan ang Hebreo 11, versikulo 22. Si Jose habang naghihingalo ay nagsalita tungkol sa pag-alis at sa kanyang mga buto. Kaya nasa bundok na ng transfigurasyon na si Jesus, binanggit na niya ang tungkol sa kanyang pag-alis. Kung paano siya aalis sa mundo. Hindi sa mo? Gusto niyang makasama naming lahat ang kanyang pag-alis. Alam mo, ang pagkamatay ni Jose ay tunay na nagpapaalala sa atin ng kamatayan ni Kristo. At ang mahalagang salita sa kamatayan ito ay pagkakaisa, ang maging kaisa ng kanyang bayan.
Balikan natin. Kaya bago tayo tumingin sa iba pang mga talata, saan nga ba ang huling hantungan? Si Shechem. Kapag tayo ay pumunta sa Shechem at tiningnan ang nakatutubos na makasaysayang kahulugan nito, ang kamatayang ito ni Jesus upang maging kaisa natin ay nagiging mas malinaw. Ang Shechem ay talagang isang napakahalagang lugar sa kasaysayan ng pagtubos. Una, ang ninuno, si Abraham, tama ba? Nang unang pumunta si Abraham sa lupain ng Canaan, ang pinakaunang lugar kung saan nagpakita ang Diyos at nagsabi, Abraham, ibibigay ko sa iyo ang buong lupaing ito sa iyo at sa iyong mga anapo ay dito sa Shechem. Iyan ay nasa Genesis Kabanatang 12, talata 7. At doon itinayo ni Abraham ang kanyang pinakaunang altar. At saka, panglawa, ito rin ang lugar kung saan bumili si Jacob pagkagaling niya sa Patan Aram. Tandaan, tumakas siya mula sa kanyang kapatid na si Esau. Sa loob ng 20 taon, bumalik siya, di ba? Kaya sa Patan Aram, Genesis, Kabanata 33, versikulo 18 hanggang 20. Makikita natin kung saan nga ba talaga bumalik si Jacob at binili ang piraso ng lupang ito. Kaya kapag binili mo na, magiging pag-aari mo na yan, di ba? Kaya't napanatili na ni Jacob ang lugar na ito na tinatawag na Shechem. Bakit? Marahil dahil sabi ng kanyang ama si Isaac, ng kanyang lolo na si Abraham, doon daw nagpakita ang Diyos. Kapag may pera ka, kapag may oras ka, siguraduhin mong bibilhin mo itong lupang ito, di ba? Tsak may isa na itong napaka-espesyal na lugar para sa buong pamilya. At saan ito magiging kalaunan? Si Jacob, nang siya ay mamatay, ay ipinamana niya ang lupaing ito kay Jose. At sabi niya, bibigyan kita ng isa pang bahagi. Ang salitang bahagi sa Hebreo sa talatan ito ay Shechem. Kaya ito nga ang naging libingan ni Jose kalaunan. Gaano kahanga-hanga ito? Ito ay nasa Josue, Kabanata 24, talata 32. Pagkatapos nilang makapasok sa kanan, sa wakas ay inilibing nila si Jose sa kanan. Okay, at pagkatapos ang talata tungkol sa kung paano binasbasa ni Jacob si Jose ng Shechem ay nasa 48, talata 21 hanggang 22. Pero isa pang tala tungkol sa Shechem. Nakakadurog talaga ng puso ang lugar na to. Ito mismo ang lugar kung saan isinugo ni Amang Jacob ang kanyang anak na si Jose upang tingnan ang kapakanan ng kanyang mga kapatid. At tandaan, syempre wala iyon sa Shechem. Siya ang Dotan kung saan tinangka siyang patayin na magkapatid. Ngunit pinapunta ni Ama si Jose sa Sichem. Kaya dito ay pinapadala ni tatay. "Oh, anak niyo ba? Hindi ko alam kung makikita mo ang ganito kababa at kung saan siya papatayin. Matatagpuan yan sa Genesis 37, talata 13. Sa parehong paraan, isinugo ng Diyos si Jesus, di ba? At kung saan ipinadala si Jesus, doon din namatay si Jesus, hindi ba? Kaya ang Shechem ay isang napakahaladang lugar. Ang Shechem ay talagang nangangahulugang mga bagay na nakatutubos, makasaysayan at napakahalaga. Tingnan natin ang susunod na talata, ang nakatutubos na kahulugan ng Shechem. Kung saan inilibing si Jose, kung saan ang Shechem ay nangangahulugang balikat o pagpasa ng mamapasanin, tama ba?
At pinasa ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan at ipinako sa cross, tama ba? Yan ang ibig sabihin ng Shechem, lugar kung saan dinala ng Panginoon ang ating mga pasanin. Ang salitang Shechem, Shechem, ay nagmula sa pandiwang Shechem at ang Shechem ay nangangahulugan ding gumising ng maaga sa umaga. Ang mismong lugar kung saan namatay ang Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala. Ang lahat ng ating mga kasalanan at pasanin ay ang mismong lugar kung saan siya nabuhay muli ng maaga, tama ba? Kaya rito, ang Shechem ay kumakatawan sa makasaysayang pagtubos, ang pagpapako sa krus at ang muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Kaya ito ay isang lugar ng kamatayan, ngunit dahil sa kamatayan ng Panginoon, mayroong kapangyarihan ng muling pagkabuhay at buhay. Tingnan natin ang talata kung saan pinapunta ng ama si Jacob ang anak na si Jose. Dumako tayo sa Genesis, Kabanata 37, talata 13. At sinabi ni Israel kay Jose, hindi ba nagpapastol ng kawan sa Sichem ang iyong mga kapatid? Halika at ipapadala kita sa kanila. At sinabi niya sa kanya, ako'y paruooy. Katulad ng pagpapadala ng Diyos kay Jesus sa mundong ito upang hanapin ang kapakanan ng kanyang mga kapatid. Ngunit nauwi sa pagpatay ng magkapatid kay Jesus. Doon naroon ang Shechem. Kaya dito, nanatili si Jose kasama ng mga Israelita at nadlakbay patungo sa Shechem. At alam natin na ang lugar na ito ay naglalarawan kung paano naparito si Hesus Kristo para sa ating kapakanan. At pinili niya ang landas ng kamatayan. At ang kamatayan ito ay lubhang mahiwaga. Ang kamatayang ito ay tila isang pagkatalo kay Satanas. Sigurado ako nung namatay si Joseph, malamang tumawa si Satanas, di ba? Sa harap ng tagpong ito ng kamatayan, sinabi niya, nasaan ang pangako ng Diyos tungkol sa tipan ng tanglaw? Nanalo ako. Dahil kapag namamatay na ang ikaapat na henerasyon, nangangahulugan ito na hindi na matutupad ang tipan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, babalik ka sa Canaan sa ikaapat na salinlahi. Tila wala ng saysay iyon. Tulad ng pagkamatay ni Jesus, nawalan ng pag-asa ang lahat. Ang Panginoong Heso Kristo na nagsabing siya ang buhay at pagkabuhay, nasaan na siya? Kaya sa kanyang kamatayan, pinawanan ni Satanas ang krus at sinabing, nanalo ako. Ang tipan ng Diyos ay hindi mananatiling totoo. Ngunit, nakikita mo, ang kamatayan ay isang mahiwagang pintuan ng pagtupad sa tipan ng Diyos. Dahil sa kamatayan si Joseph, nagawa niyang yakapin ang buong Israel. Dahil sa kamatayan, nagawa ni Jesus na yakapin tayong lahat bilang kaisa niya. At magkasama tayo, lilifanin natin ang mundong ito. Balikan natin ang susunod na talata. Mga taga-Roma, Kabanata 6, versikulo 30. Handa na, simulan na. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Nabinyagan na tayo, di ba? Sa sandaling matanggap natin ang binyag, tayo ay nabinyagan na sa kamatayan ni Hesus Kristo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagkamatay kasama ni Jesus, tayo ay naging taifa niya. Ito ay isang misteryo na hindi alam ni Satanas. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong katapangan sa harap ng kamatayan, tulad mong ipinakita ni na Abraham, Isaac at Jacob kay Jose. Dumako tayo sa isa pang talata sa Galatia 3, talata 27 to 29. Sapagkat kayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis na kay Kristo. Kaya naman, kaisa ka na ni Jesus, tama? Isuot si Kristo. Ibig sabihin, iisa na kayo, walang Hudyo o Griego. Walang alipin o malayang tao. Walang lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay Isa kay Kristo Jesus. Yun ang nagawa para sa atin ang kamatayan ni Hesus Kristo. Kaya ang talata 29 ay naging tanyag na talata. At kung kayo'y kay Kristo, kayong may mga lahi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Gaya ng ipinangako ng Diyos sa Israel ang tipan ng tanglaw dahil sila ay mga inapo ni Abraham.
Dayon din, dahil ngayon sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, tayo ay naging kaisa niya. Dahil ngayon, tayo ay kay Jesucristo. Tayo rin ay naging kalahok sa tipan ng tanglaw, ang tagapagmana ayon sa pangako. Tingnan natin ang isa tang talata. Mga taga-Roma 6, talata 8 hanggang 9. Dayon, kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo, ano ang mangyayari? Naniniwala kami na mabubuhay din kaming kasama niya dahil alam namin si Kristo na muling binuhay mula sa mga patay ay hindi na muling mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng Panginoon sa kanya. Wala ng kapangyarihan ang kamatayan kay Hesu Kristo. At kasama si Jesus na yan, tayo ay nabuo na. Imong, tama? Kaya nga, sa huli, maaari nating sawayin ang kamatayan, gaya ng sinasabi sa unang Korinto, Kabanata 15. O kamatayan, nasaan ang iyong pibo? Dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Alam mo, kung si Jose, ang taong nilalang, ay itinuturing na isang buhay na nilalang sa Diyos, sa kabila ng kanyang pisikal na kamatayan, gaano pa kaya kabuhay ang ating Panginoong Heso Kristo? Walang kapangyarihan ng kamatayan sa Kanya. Kapag tayo'y kaysa Niya, ang kamatayan ay walang kapangyarihan. Kahit sa amin. Amen. Dalangin ko na ang katotohanan ito ay lalong maging malinaw sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Kaya't sama-sama sa paglago at pagkakaisa kay Heso Kristo, maging matapang tayo sa lahat, maging sa kamatayan. Amen. Unawain natin ang misteryong ito na ang kamatayan ay tagumpay. Sa makatuwid, kamatayan, dahil ang kamatayan ay hindi na nadahari sa atin. Mabuhay man tayo, mamatay man tayo, wala tayong pakialam. Hindi na mahalaga sa amin. Mas marami pa, di ba? Kami ay mga Panginoon. Balikan natin ang mga taga-Roma. Kabanata 14, talata 8. Sabay-sabay tayo magbasa, ha? Handa na, simula nga. Sapagkat kung tayo'y nabubuhay para sa Panginoon, o kung tayo'y namamatay para sa Panginoon. Kaya nga, mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay Panginoon. Dalangin ko na magawa natin ang pagpapahayag ng pananampalatayang ito sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Tama ba? Mabuhay man tayo, mamamatay man tayo. Tayo ay kay Jesucristo. Tayo ay mabubuhay magpakailanman. Taglay natin ang pananampalataya ng mga buhay. Amen? Sige. Kaya, ngayon, tayo ay naging isa na kay Jesucristo. Kung paanong ibinigay ang karapatan ng pagkapanganay kay Jose, binigyan din tayo ng ating panganay na si Jesucristo ng karapatan ng pagkapanganay upang maging mga panganay sa dakilong kilusang ito ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Tama ba? Kaya, ngayong tayo ay naging kaisa na ni Jesucristo at nasusuklian na natin siya gamit ang kapangyarihan ng krus, ano ang dapat nating gawin? Juan 11, versikulo 25 to 26. Ipinapahayag dito ni Jesus. Wala ito sa slide. Buksan natin ang Juan, Kapitulo 11, talatang 25 hanggang 26. Sabi ni Jesus, masigasig na panawagan sa mga tao. Gusto niyong maniwala ang mga tao. Ito ang dahilan kung bakit siya naparito. Juan, Kabanata 11, versikulo 25 hanggang 26. Sabay-sabay tayo magdafa. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Oo, kita nyo, kahit sina Maria at Marta ay naniwala riyan. Oo, kapag naniniwala tayo sa Panginoon, kapag naniniwala tayo sa Mesiyas, kahit mamatay ka pa, mabubuhay ka pa rin muli. Iyan ay isang muling pagkabuhay. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay mismo. Tama ba? Kaya sabi niya, oo, kung mamamatay ka at maniniwala, mabubuhay ka pa rin sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli. Tama ba? Pero sabi niya, ako
Ang ibig sabihin ng buhay ay kung ikaw ay mabubuhay at maniniwala, hindi mo kailanman makikita ang kamatayan. At sinabi ni Jesus, naniniwala ba kayo rito? Basahin natin ang versikulo 26. Handa na, simulan na. At ang sino mang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba rito? Naniniwala ka ba rito? Mahirap ito dahil lahat ng tao ay namamatay na simula pa nung nagkasala si Adan. Sa pamamagitan ng kasalanan ng isang tao, ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao. Kaya lahat ng tao ngayon ay nalinlang na maniwala na ang kamatayan ay bahagi ng mga natural na penomena na dapat harapin ng sangkatauhan. Ngunit dito, dumating si Hesukristo at ipinahayag, "Ako ang muling pagkabuhay." At hindi lang iyon, ako ang buhay. Kung maniniwala kayo sa akin at mabubuhay, hindi ninyo kailanman makikita ang kamatayan. Ito ang mensaheng nais iparating ni Jesus sa mga tao. At ang simbahan ng Pyongyangeri ay lubos na pinagpala na mapangalagaan pa rin hanggang sa araw na ito. Sa salita ng pagbabagong anyo, hindi lamang sa salita ng muling pagkabuhay. Batay sa Juan, Kabanata 11, talata 25 hanggang 26. Kaya't ngayong natanggap na natin ang mga dakilang pagpapalang ito ng pagiging isa kay Hesukristo, na yung tayo ay kaisa na ni Jesus, na hindi na naghahari ang kamatayan, na yung natanggap na natin ang katapangan at kapangyarihang harapin maging ang kamatayan, ano ang tungkuling dapat gawin ng panganay para sa kanyang ama? Upang ipanaganap ang buhay. Nabubuhay tayo hindi lamang para sa ating sarili. Ang mga panganay ang laging nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid, tama ba? Umiiral tayo. Meron tayong dakila at kamangamangang tungkuling ito na iligtas ang mundo. Ganon niya ang ginawa ni Jose. Nang pumunta siya kay Paraon at naging punong ministro, ibinigay ni Paraon ang pamalang Jose na napakahalaga. Dumako tayo sa susunod na talata, ang Genesis. Sige, Kabanata 50, versikulo 20. Dito, pagkatapos ng lahat ng pagsubok na iyon, ang mga taon ng pagdurusa na kinailangan ni Jose dahil pinangkas siyang patayin ng kanyang kapatid. Ganon pala siya napunta sa Ehipto, hindi ba? Ito ang sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid sa huli. Tungkol sa inyo, kayo'y nagbalak ng kasamaan laban sa akin, ngunit ang Diyos ay nagbalak nito para sa kabutihan. Apang maisakatuparan ang kasalukuyang resultang ito, upang mapanatiling buhay ang maraming tao. Ayan naman, pinangalanan ni Paraon si Jose, Genesis 41, talata 45, na Zephan at Panea, na ang ibig sabihin ay tagataguyod ng buhay. Dahil kay Jose, nagkaroon ng matinding taggutom, kaya't nakaligtas ang mga tao. At nadama ni Jose ang lahating sakit, paghihirap at masamang pagtrato na naranasan niya mula sa sarili niyang mga kapatid. Wala siyang anumang hinanakit laban dito. Binaliktad niya talaga ito at ginawang isang biyaya, sinasabing ang lahat ng paghihirap na ito na dumating sa pagitan natin ay upang tayo ay makapagdala ng buhay sa mundo. Sepana Paneya. At dalangin ko na maging pangalan din natin iyon. Bilang isang individual sa inyong mga lugar ng trabaho, sa inyong pamilya, saan man kayo magpunta, naway ibahagi ninyo ang mahalagang buhay na ito na ibinigay sa atin ni Jesus. At bilang isang kolektibong grupo, bilang isang simbahang Ganggangje o mga simbahang kinakatawan ninyo, o bilang Korea, ang bansang ito naway maibahagi namin ang buhay na ito, ang mabuting balita na ang kamatayan ay hindi maghahari sa ating lahat, kundi ang kamatayan ang ating huling kaaway, gaya ng paliwanag sa unang Korinto, Kabanata 15. Naway maging tagapaghayag tayo ng mahalagang ebanghelyong ito, ang mabuting balita sa lahat ng sangkatauhan. Sa parehong paraan, sabi ni Jesus, naparito ako hindi upang paglingkuran, bagamat siya ay isang Mesiyas, bagamat siya ay isang tunay na hari. Sabi niya, naparito ako upang maglingkod sa iyo. Balikan natin ang Mateo, Kabanata 20, talata 28.
kung paanong ang anak ng tao ay nakarito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Naway ialay din natin ang ating buhay para sa maraming tao. Habang ginagawa natin ito, naniniwala ako na magkakaroon ng pagsiklab ng mga madakilang gawain sa buhay, sa ating buhay at sa buong mundo. Amen. Kaya habang nagtatapos tayo, nais kong ibahagi sa inyo ang isang maikling ulat mula sa India. Sinasadya kong hindi maglagay ng kahit anong litrato na may direktang muka maliban dito. Sige, mayroong humigit kumulang 47 na pastor na nagmula sa India ang magandang rehiyong ito sa India. At nakita mo si Pastor Hong at naroon si Pastor Lee Namja. Isa talaga siyang tadathalin doon. Dahil may mga pag-uusig pa rin, kinailangan kong sadyang kumuha ng ilang litrato. Yung tipong, alam mo na, yung frontal view. Susunod na slide, pakiusa. At kaya nagkaroon ng oras ng talakayan ng grupo. At kung pipingnan mo ang babae sa pinakadulo kaliwa, alam mo, nakatayo siya sa harap ng mga libro. Para sa kanila, hindi madaling basahin ang Ingles. Pero nakatayo siya sa harap ng mga libro at nagsasabing, hindi ko pa kailanman. Nakarinig ako ng mensaheng tulad nito at ang mga mata ko ay namulat na ngayon sa Biblia o hayaan mo akong harangan ko ang tanawin, pasensya na. At kaya siya, alam mo na, ang libro ay ibinebenta sa halagang 10,000 o 10 sa ating pera. Pero naroon ang kanilang araw-araw. Ang buwan ng sahod ay parang 200,000 at isa. Kaya parang $200, di ba? Oo. Kaya kapag ibinenta namin ang librong ito sa halagang 10 bola, parang napakamahal niyan. Kaya nabenta namin ang libro sa halagang $15,000. At binili niya talaga lahat ng 5 libro. At kami ay labis-labis na naman ha. At kita mo naman ng mga tao, talagang nagsisisi ako ng husto dahil inabot kami ng parang 10 taon? Hindi, 2017, 2018, 2007, 2008, 11 taon, di ba? Inad-aralan namin ang salita ng kasaysayan tumutubos. Ito ang kanilang pangalawang pagkakataon na pag-aralan ang salita ng kasaysayang tumutubos. Kaya ilang araw at ginagawa na nila ang lahat ng kalkulasyon. Nag-aalab ang kanilang mga puso, sinasabing kailangan nating ipakalat ang balitang ito. Kailangan nating ituro ang mga salitang ito sa ating mga tao. Kaya makikita natin kung gaano sila kasigasig nung oras ng talakayan ng grupo. Susunod na slide. Narito, pinakita ng pastor kung paano namuhay sina Adan at Lamek bilang magkapanahon ng 56 na taon. Marami pa siyang isinulat, pero wala pa akong litrato nito. Sinabi ito ni Adan noong siya ay 130 taong gulang. Ang bahaging meron siya, pagkatapos nilang pakinggan kahit isang beses lang nagagawa na nila ito, di ba? At talagang dinadaan nila sa oras ng diskusyon dahil mayroon silang trabahong ipresenta ito di ba? Pagkatapos ng halos 30 minutong diskusyon. Susunod na slide, pakiusap. Hindi ko talaga mapigilan ang pagkuha ng mga litrato. Alam mo na kung gaano sila kagaling kumuha ng mga tala, kung gaano nila talaga nasisipsip ang mga bagay-bagay. Susunod, pakiusap. At dito, ang mahina. Alam mo kung paano itinayo ang templo ni Solomon sa loob ng 6 na taon at 6 na buwan, tama ba? Hindi 7 taon at 7 buwan. Ito ay batay sa aklat-apat. Kaya pagkatapos nilang pakinggan ito, ginagawa na nila ang lahat ng kalkulasyon at nagbibiro kami parang India. Ang mga tao sa India ay kilala bilang pinakamatalino pagdating sa mga numero. Sila ang madadaling sa math, di ba? Pero ako, mahina sa numero. Pero itinuturo pa rin natin sa kanila ang matematika ng Biblia. Naisip namin na ito ay lubhang tahanga-hanga. At saka may isa pa. Ang lalaking ito ay lumipad pala mula pa sa Mumbai na talagang malayo sa New Delhi. Ang New Delhi ay nasa Hilaga. Ang Mumbai ay nasa kanlurang baybayan. Kaya siya lumipad papunta roon para lang malaman to. At bunutan nila ang 6 na serye, 6 na buwan. Nakikita mo naman, di ba? Paano naman talaga ang ginawa nila noon? Kaya naman labis kaming humana. Sa tingin ko ay iyon lang, di ba? Sa huling panahon, sabi ng Diyos, tulad nung panahon ni Jose, magkakaroon ng taggutom.
At hinahanap ng Diyos ang kanyang espiritual na si Zephanias, ang tagapagtaguyod ng buhay. At napakaraming bansa ang kinakatawan dito. Alam mo, France, Pakistan, US, alam mo, iba't ibang lugar sa buong mundo, di ba? Naway tumugon tayo sa panawagan ng ating Ama. Sinabi ni Jesus, kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo ngayon. Sabihin nating amen sa kanyang tawag. Tayo nawa ang magpalaganap ng balitang ito. Sa anumang paraan, posible para sa atin, di ba? At mamuhay tayo upang maging tunay na isang bayang nagbabahagi ng gawain ng dakilang buhay. Amen? Kaya basahin natin ang Amos Kabanata 3. Naku, pasensya na, Amos, Kabanata 8, versikulo 11, ang taggutong. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magpapasapit ng tagutom sa lupain, hindi tagutom sa pinapay o uhaw man sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Sabay-sabay tayong magbasa. Ang tunay na pinapay ng buhay ay si Hesus Kristo, hindi ba? Isuko natin ang espesyal na tinapay ng buhay, gaya ng sinasabi sa Juan 6, versikulo 35, ako ang tinapay ng buhay. Maging tunay tayong saksi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sige, magtapos tayo sa panalangin. Ama namin, maraming salamat po sa pagbubukas mo sa amin ng mga kasulatan upang ituro sa amin na ang kamatayan ay hindi na nagahari sa aming Panginoong Hesus Kristo. Ang kamatayan ay isang espesyal na pintuan ng hiwaga na nagdulot kay Jesus at sa atin na maging isa. Tulungan mo kaming tunay na magkaroon ka ng matibay na paniniwala sa iyong nagawa para sa amin habang natututo pa kami tungkol kay Jose at sa lumang tipan. Sapagkat itinuro mo sa amin ang lahat ng pinatotohanan ng kasulatan tungkol sa iyo. Kaya Ama, tulungan mo po kaming makilala ka ng higit pa. Tulungan mo kaming makilala pa kami ng higit pa at palakasin kami upang tunay naming maisakatuparan ang aming tungkulin sa pamamagitan ng pagiging tunay mong saksi sa huling panahon na ito. Pagpalain po sana ni Shalom upang maging espiritual na Sefanyas upang maipalaganap ang tunay na tinapay na ito ng buhay sa lahat ng bansa, bayan at wika. Naway lahat ng kinatawan dito, Ama, alam mo kung ano ang aming paghihirap, ang aming mga paghihirap. Ngunit Ama, tulungan mo po kaming maging matatag sa dakilang pangitaing ito na inihanda mo para sa amin. Malalampasan natin ang bawat pag-uusig at paghirap na ating kakaharapin upang maghari kasama ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian. Salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin. Amen. Ibigay natin ang lahat ng kaluwalhatian sa ating Ama.